Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ang nakikita po ninyo sa ating screen ay walang iba kundi si Attorney Princess Abante, ang anak po ni outgoing Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante. O siya po ay dinesignate bilang official spokesperson of the House of Representatives. Kung ang PCO ay mayroong Claire Castro, eto naman pong House of Representatives ay mayroong pong Princess Abante. Sabi ni Sara Duterte ay gusto niya ng bloodbath. Eh di pagbigyan. Ha? Gusto mo ng bloodbath? Eh di umpisahan ang bardagulan. Oh. Claire Castro sa PCO, Princess Abante dito po sa House of Representatives. Gusto niyo pala ng bardagulan, ha? Sige, let's get it on. Hindi niyo pa ata kilala si Princess Abante. Ito, bigyan ko kayo ng sample, mga kababayan. Bago natin panoorin etong interview kay Tony Princess Abante, pakinggan muna natin kung paano niya dinurog etong si Sara Duterte dahil sa pambabastos nito, dyan po sa kanyang ama, at mismo dumayo pa sa Maynila para lang balahurain etong pangalan ni Congressman Abante at hindi yan pinalampas ni Atty. Princess Abante. Panoorin muna natin para makilala nyo etong bagong appoint na spokesperson ng House of Representatives. Panoorin muna natin ito. Ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Ay hindi kayang takpan ng inyong... Okay, so yung unang video, yun yung pambabastos ni Sara Duterte kay Congressman Benny Abante. At ito yung yung resback ni Atty. Princess Abante kay Sara Duterte. Paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Sakit naman para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Okay, so yan po mga kababayan. So narinig nyo, si Atty. Princess Abante mga kababayan. Ganyan po katindihan. Ha? Ganyan po katindihan. Bloodbath baka mo? Madam Vice President Sara Duterte? Gusto mo na ba ng bloodbath? Sige. PCO Claire Castro. House of Representatives Atty. Princess Abante. Tingnan natin kung saan aabutin ang bloodbath mo. Ay, tapahin ka natin si newly appointed official spokesperson of the House of Representatives. I'm Attorney Princess Abante. I believe I will assume starting today as House spokesperson. I will be working closely with all of our media friends
here sa House to give the official statements from the House leadership, give updates sa mga exciting times that we are looking forward here sa Congress in the next coming months. Is this the first time na magkakaroon ng spokesperson ng House? As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House aside from the members of the House of Representatives. Ma'am, ano yung nag-raise ng need for this? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Sino nag-tap sa inyo? Sino po nag-tap sa inyo, ma'am? Well, I've been working with the House since my father was elected as congressman. I think I've worked with several of you when he was the minority leader, and even in his capacity now as chairman of the Committee on Human Rights, I have worked with a lot of our media friends, and also during my stint as the official spokesperson of Mayor Hani Lacuna, I've worked with many of our media friends who are also assigned here sa Congress. No? So recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House of Representatives. Ma'am, is it Speaker Romualdez who tapped you? I haven't spoken with the Speaker himself. I have spoken with the House leaderships and the communication. Ma'am, of course, itong appointment mo sa spokesperson comes at a very high time na, of course, maraming binabato sa House of Representatives. Maraming criticisms regarding, of course, how are you going to approach this job, especially sa mga critics ng House of Representatives po? What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo, mahimay natin ang mga impormasyon na mas maiintindihan ng tao kung ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso at para saan at bakit nakakabuti to sa mamamayan at sa buong bansa. Ma'am, Coverage ng role nyo, 19th and 20th Congress. Well, right now, I'm still working on the 19th Congress. As we end the 19th Congress, I'm looking forward to working with all of you as we transition to the 20th Congress. Ma'am, are you going to be a more patolera kind of spokesperson? I mean, of course, ma'am, binabanatan sa House of Representatives. I mean, minsan below the belt, minsan fake news. Tayo po ba maging parang patolera na spokesperson? I don't understand yung patolera na spokesperson. I understand na we need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Sir, ma'am, sorry. How will you communicate with us, House Media? Are you going to hold regular press con? We're working po on how we will schedule, if there's a need to conduct regular briefings. But I think a lot of you has worked with me, both sa Congress with Congressman Abante and Mayor Hani. You know how accessible I am, no? And I will try to answer your questions as soon as I have the information to answer them. Covered nyo rin po yung impeachment trial. Not necessarily the impeachment trial. I think, of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings. But I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Yes, to be a spokes of Mayor Lacuna, paano po kayo nag-prepare para po dito sa mas malaki ating role niyo po as spokes sa House? Definitely being part of the City of Manila, its communication team has napakalaki ng sakop ng lungsod na Maynila at napakalaki ng trabaho na napagkatiwala kay Mayor Hani during her term. Napakalaking bagay yon to prepare me, especially in meeting all of our media friends and understanding how we need to communicate, not just to the media but also to the public. Where will your office be attached to? Will it be under the Speaker's office or will it be an independent and under the institution itself? Right now, under the institution itself, no, we will still meet with the Secretary General to finalize all of the details of the official designation for my task.
Ma'am, are you going to have a deputy spokesperson or additional staff po ba? O kayo lang po ba mag-isa magiging kaharap namin sa... Wala pa po akong information on that sa ngayon. Siguro po sa ngayon, kailangan masanay muna kayo sa akin. Ma'am, meron po, ibang matter na po. Nilabas po yung latest Pulse Station survey. Mga registered voters saying 50% daw po ay against or tutol po doon sa filing ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. How would this affect po yung ating, your reaction and how would this affect po ang ating preparations for the trial? Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa actual na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakita nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We need to understand not just ano yung pakiramdam ng mamamayan ayon sa survey, pero mas kailangan bumaba tayo sa tao para mas maintindihan ano yung talagang totoong pangangailangan nila, hindi lang ayon sa mga samples ng data na nakukuha natin. Ma'am, may we know who signed your appointment? Is it Speaker Office or Section Office? I cannot answer that at the moment. Ma'am, of course, last na po from my end. Kasi ang nagiging negative connotation po sa houses, laging ayuda, is being portrayed negatively sa social media. Kayo po ba, are you going to siguro explain pa po in layman's terms ang mga ayudang binibigay sa ating mga bayan? Kasi yun nga po yung nagiging negative. Marami pa naman po tayong ibang mga polisiya, programa na sinusulong ng Kongreso. Isa lang yan, yung mga ayuda na tinitignan ng Kongreso. Madami tayong mga programa at policies, legislations on job creation, on alleviating poverty. Napakarami pa natin mga kailangan tutukan, tignan, at hindi lang po, lahat po yan ang gusto natin na mapaliwanag sa mamamayan. So, we would try to communicate all of the programs as much as we can. And definitely, our friends in the media could help, no, so that we could make sure yung mga atensyon sa mga tamang polisiya at dapat na polisiya mapagtuunan ng pansin ay ang mapakita natin sa mamamayan. Thank you, ma'am. Okay, so yan, palakpakan natin si Princess Abante. Congratulations, ma'am. Congratulations po sa pagkakahirang sa inyo bilang official spokesperson ng House of Representatives. So, ang anong ibig sabihin nito? Ito mga kababayan, no? Basahin ko lang yung comment. Welcome to Bardagulan. Bardagulan na. Ayan mga kababayan. Ang saya-saya na talaga. Kasi, di ba? Bloodbath ka mo? Sige. Bardagulan na. Claire Castro, PCO. House of Representatives, Princess Abante. Ano pa hanapin ninyo? Ito yung mga kababaihan na palaban, mga kababayan. Palaban po sa mga fake news. Palaban po sa mga naninira sa gobyerno. Palaban po sa walang magawa at puro na lang paninirang puri kay Presidente. So kinakailangan po natin ng mga kagaya ni Atty. Princess Abante at ni Atty. Claire Castro. Kaya masaya to. Mga kababayan, masaya ito. At tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Sara Duterte. Kasi merong merong nakaraan itong dalawa eh. Kanina pinapanood ko, di ba? Pinanood natin kung paano nyo durugin si Sara Duterte dahil doon sa kanyang kabastusan. Na ginawa dyan po mismo sa lungsod ng Maynila. Pinapunta. Nung dating mayor, Sara Duterte. Ginawan dayo. Parang liga raw ng basketball. Pinadayo para lang siraan yung congressman ng Maynila. Ay hindi makakalampas kay kay Princess kay Atty. Princess Abante. So narinig nyo naman kung paano niyang durugin etong si Sara Duterte. Okay, so abangan natin ang mga susunod pang mga mangyayari. Abangan ang susunod na kabanata dito sa pagkakahirang kay Atty. Princess Abante bilang spokesperson ng House of Representatives. Parang parang Claire Castro ng PCO eh. Gusto nyo ako isama dyan ba? Bardagulan? Sige.
Okay, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.